Oh guys, tell me, this is fake. This is fake. Ganito na lang ang naging reaksyon at ang binitawang matapang na pahayag at pagsusuri ng isang Pilipinang pulis na nakadestino sa Amerika ukol sa nag-viral na Certificate of Postmortem Examination ng pumanaw na basketball player na si Rene Clark Baterbonia, 18 anyos na nalunod noong June 8 nitong kasalukuyang taon sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa kanyang malalim na obserbasyon bilang alagad ng batas, labis na kulang-kulang at hindi detalyado at maraming kulang na impormasyon kung ikukumpara sa napakahigpit at detalyadong standard at proseso ng investigasyon sa Estados Unidos. Narito pakinggan natin kung bakit niya ito nasabi at kung ano ang kanyang nakita sa pagsusuri sa Certificate ng Postmortem Examination ni Rene Clark Baterbonia. Oh guys, tell me, this is fake. This is fake. Sabihin niyo sa akin na fake ito, na hindi ito totoo. Kasi alam niyo, kahit grade 6 student, they can do better job than this. Sana hindi ito totoo. Modern examination. So, isa-isahin natin ito. A person identified, Rene Clark Baterbonia, done on this day, the 9th of June of 2026 at 5 p.m. Place of examination, Arlington Memorial Chapel. Place of death, Aurora Medical Hospital, Baler, Aurora, on June 8. And then, allegedly as a result of manner of death, foreign body affixation. Place of incident, blanco, bagsak. Date of incident, type of incident, bagsak. The above information were given by Rovelyn Baterbonia, that's the mother. And then yun lang, signature ni John Allen Alcantara, MD. Minsan, it can last like 20 pages, okay? One page, ganito? Ano yan? Itong standard lamang na autopsy dito sa amin, dito sa Oklahoma. Ang first page ay Report of Investigation Medical Examiner. So, dito mo makikita yung description ng katawan. Yung external jaw niya, neck niya, arms, legs. External observation, okay? And then dito sa baba, dito mo makikita ang sa left ay may probable cause of death. Yung manner of death, dito natin makikita. Yung manner of death, sa kanina pinakita ko sa inyo, sabi ay affixation due to drowning. Hindi yan ang manner of death. Yan ang probable of death. Ang manner of death ay pwedeng natural, suicide, unknown, accidental, homicide, pending. Yun lang. Dapat ang nakasaad doon sa report na iyan ay either one of this. Suicide ba yun? Accidental ba yun? Homicide ba yun? Pending ba? Unknown ba? Postpartum examination. Dito natin ini-examine. Grabe no? Ang dami dito mga nakasulat. Oh? Clothing, pagdating nila, pagkuha nila sa katawan, ano yung naobserbahan nila sa katawan. Ano ang sinusuot ng biktima. Dapat nakasulat yan lahat-lahat. Ano yung na-observe nila sa katawan, sa external. The temperature of the body, rigor mortis, nag-fully develop na ba siya? Blanching, pink, purple, liver, ano pa yan, no? Why is this important? Kasi marami tayong mga rumors, mga balita-balita, na bali yung dito niya, na may mga pasa-pasa siya. Bakit walang mention na ganyan sa report? And then, yung kaniyang mga bunganga, lahat-lahat yan at nakasulat yan dito sa report. Identifying marks and scars, kahit mga scars, lahat na. Pagkatapos niyan ay sa loob naman, sa internal, ay magpiperform sila ng Y-shaped incision dito para titingnan lahat ng organ. Kayo mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, bakit nga ba kulang-kulang ang impormasyon? Bakit kaya kulang at tila hindi detalyado ang mga impormasyong nakasulat sa dokumentong ito? Sa tingin ninyo, dahil nga ba ito sa magkaibang standard ng batas sa Pilipinas at Amerika? O may iba pang dahilan? At bukod dito, ginawa rin ng pulis ang paghahambing sa pagitan ng cause of death at manner of death o ang paraan kung paano ito nangyari. Ipinakita niya ang malaking pagkakaiba. Ano nga ba ang kaibahan ng cause of death sa manner of death? Ang cause of death, for example, heart attack. So, ano nga ba ang manner of death? Nagka-heart attack yung tao at namatay. Iyan ay natural cause of death kasi hindi siya pinatay. Namatay siya sa natural na pamamaraan dahil sa sakit niya sa atake sa puso. Halimbawa naman, nasagasaan ka ng sasakyan. So, nagka-blunt force trauma ka sa ulo.
So, yan yung cause of death. Blunt force trauma sa ulo. Pero yung manner of death will be depende na kung accidental or homicide, no? Depende kung ano yung sitwasyon. Baka ng cause of death sa manner of death. So ngayon, may 5 lang tayong kapilian na standard sa manner of death. Natural, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, nagkasakit, namatay siya dahil sa sakit na yan. Yan ay natural. Accident, ito yung unintentional na pagkamatay. Halimbawa, naglalakad ka lang at hulugan ka ng niyog sa ulo, namatay ka, aksidente. Suicide, ito yung nagpakamatay ka. Homicide, yung kinuha ang buhay mo ng iba. Intentional na pagkuha ng buhay ng isang tao. And then yung undetermined, ito yung walang sufficient na ebidensya na magpapatunay na homicide nga ba ito or aksidente nga ba ito, kaya undetermined yung kanyang manner of death. So yung ating mga medico-legal ay may guide yan. Hindi yan pwede na basta-basta lang silang magsulat doon sa kanila autopsy or post-mortem report. At ito yung nasa guide nila. Okay, basahin natin. Deaths of athletes due to injuries sustained in organized sports may be classified as accident because the participants accept inherent risks of the sport unless the nature of the injury clearly falls outside that which normally occurs during the activity. Another way to regard this issue is that volitional or intentional act that causes harm is inherent in participating in the game, and the game or sport requires the participant to commit potentially harmful acts. Thus, an untoward event is not solely attributable to the participant, and the potential risks have been sanctioned and accepted. Examples might include death from a legal head blow during the boxing or a broken neck from a tackle during a football game. However, death resulting from an altercation might be considered homicide if there were clear and warranted aggression outside the bounds of the normal activities related to the rules of the sport. Example, chasing down a baseball pitcher and striking him with a bat, for example. So judgment and informed discretion are required. So dito nga guys, so dapat talaga yung nag-perform ng examination sa katawan ng namatay ay kailangan talaga nilang gawin ito diligently para ma-determine nila kung aksidente or homicide nga ba ang manner of death ng biktima. Kung napakinggan nyo ang buong pahayag ng pulis mga kabayan, ano ang masasabi nyo dito sa examination ni Rene? Ibahagi ang inyong reaksyon at opinion sa comment section sa ibaba. Salamat!